So the term inherit means to receive, derive, or be left with, and we can apply this concept in programming. Classes can have children and give whatever they own to their children. And in this video, we will create a parent class called animal, and children of the animal class will inherit the common attribute and methods that all animals might have. I am going to create a simple code in Python that implements inheritance. So let's start by creating a class animal. So class animal. This will be our parent class. So now we will create a attributes or method that this parent should have nga pwede magamit sa animals. So we can create alive equals true. Then let's define another method or attribute. Let's say define eat. So let's print something. Print this animal is eating. And let's define another attribute. Let's say sleep. So here are our variables or attributes or methods that our parent class have. So now let's create another class. So let's say we have a class rabbit. So for us to apply inheritance, we must put the name of the parent inside the parenthesis in the class rabbit. So let's put this name animal inside the parenthesis there. And let's put pass. So this pass is ano lang ni siya, like a placeholder. And then so this class rabbit will serve as the child of animal class. Let's create another class or a child class called dog, and another class called cat. So these three classes of different specific animal is our child classes, and the parent class is the animal class. So diri gibutang nato ang animal nga name because mao ni siya ang parent, and para ma-inherit para ang kaning mga child nga class maka-inherit sa animal sa iyang mga method or sa iyang mga attributes. So next, mag-create tawag object. So we can say nga naatay rabbit. So equals rabbit. So this is our object for rabbit. And also sa dog, dog is equal to dog. And same goes sa cat. So cat equals cat. So karon na naman tayo three objects nga magamit aning tulo ka classes nga child. So pwede na ta mag mag-print or mag-create og output.
So let's begin. So let's say, 'di ba na may alive na class, ay nga class. What I mean is na alive nga attribute or method. So let the rabbit class use that method. So we can print rabbit that alive. So inana lang siya. And then sa sunod is dog that eat and cat that sleep. So here, so mo ni siya para makakuha tag output. So i-try na to siya gran. So nara ang iyang output. So true daw nga ang rabbit is alive, tapos this ang dog is this animal is eating and the cat is sleeping. So as you can see, mao na siya ang mabuhat sa inheritance. Like, as you can see here sa ato ang class, like sa mga child classes, wala siya yung mga method or attributes. So, mao nang maggamit ang inheritance kay para mag-declare lang ta og mga method and attributes sa parent nga class. So, which is kaning animal, para ang kaning mga children nga class niya is igo na lang siya mo inherit, or for me murag tawagon lang to niya nga mga method bitaw inana. So tahay, let's say nga dili ta magamit og inheritance. So tahay mo na di ta magamit og inheritance. So let's copy these attributes or mga method. Copy. So let's delete this. So tahay dili man ta magamit og inheritance, so delete na to na. So ang kadto nga mga method, ipangbutang na to siya dire inside sa class sa mga kaning mga child classes. So inana ato tahay ni siyang bayloan, slump or sa ba slumber. Kani bayloan na siya. And kani pod. So as you can see, murag time consuming gid siya, and sa programming murag dili gid siya dili siya applicable, or kanang dili siya dapat nga kanang dako kay kag time nga makuha in tungod lang ani daghan kay kag mag-change ka manually. So therefore mas better gyud nga gamit tag inheritance. So ato siyang ibalik sa original nga code. So nara. So ang isang advantage sa inheritance is mao lagi to. We can create attributes or methods sa parent lang nga class, tapos ang mga child classes na lang niya dayon ang pwede mo gamit, or like mao ni atong gibutang ning animal diri sa parentheses inside the class nga rabbit para maka-access ang kaning rabbit, kaning dog o kaning cat diri sa mga methods nga naa sa parent class called animal. So naapoy isa nga kuan advantage pod sa inheritance. Sa akong giingon gay na mas better siya nga like ang sa class ta mag-create og mga method or variables. But also in inheritance, pwede pud ta mag-declare og unique nga mga attributes or methods diri sa child classes niya. So mag-create ta og mga method niya. So let's say mag-define ta, define hop. Let's print something, print this rabbit is hopping. Same goes sa dog, mag-define ta, define bark.
print this dog is barking. So same sa cat, mag-define na pagtawag unique jump. So print this this cat is this cat loves to jump on the roof. So here, naana tay mga unique. So di ba gingon nako unique. So as you can see ang mga method nga na inside sa mga class sa child classes niya is unique siya, which is ang hop, bark and jump. So wala siya nga nagingon nga same ang rabbit o ang dog like nag-hop na. So unique siya ang mga method. So here, let's comment this. I-try na to na ato ang gibuhat karon nga mga unique attributes or method nga naa sa mga naa inside sa child classes. So let's say rabbit that hop, and next is same lapod sa dog, tawagon lang nato ang iyang mga attributes or method. So dog that bark. Next is sa cat, same lang, cat that jump. So i-try na to kung muran ba nga to ang method or ang atong code. So here, successful. Niran, so the rabbit is hopping, this dog is barking, this cat loves to jump on the roof. So this is inheritance in Python. So in conclusion, inheritance is kuan siya, less time and easier to like daghan kag i-change sa imong code, mas easier siya. Tapos ang other nga advantage sa inheritance is dili lang siya ingon nga sa parent class lang ka pwede mag define or mag-make og attributes or method, but also you can create a method and attributes nga unique inside sa iyang mga child classes.